morning, another day, another vlog. Ngayon po ay sasabihin ko sa inyo kung bakit pinili ko ang manok na alagaan kaysa ibang hayop. Una sa lahat, papakilala ko muna sa inyo si Mari, isang Brahma hen. Alaga ko dito. Simulan na po natin. Una sa lahat, question of space. Katulad po dito, maliit ang space. Hindi pwede nating lagyan ng mga cattle, mga kambing, kung ano pang malalaking hayop. Lalo na walang masyadong lugar para lagyan ng pabahay, tsaka ng pagkain, kumpay. Samantalang manok, kahit 50 square meters lang yan, 40, pwede kayo magsimula. Maliit na space, kahit maliit na pabahay, walang problema sa mga manok yan. Basta safe sila pag umuulan, pagka masama ang panahon, walang problema yan. Hindi katulad ng ibang hayop, kailangan talaga ayos ang pabahay, may space talaga na pwede nilang hikapan. Pangalawa, less time consuming. Syempre manok, pagkagising natin sa umaga, papainumin, pakakainin, tapos pwede na natin yung iwan, pag-alagala dyan, pahikap-hikap. Hindi katulad ng mga kambing, ng mga baka, kailangan mo pang ipastol, kumpay, maghanap ng pagkain. Mga manok, kahit hindi mo masyadong mapakain, pwede yang maghanap ng kanilang pagkain. Ano lang yan, sa mga damuhan, mga insekto. Kaya napakadaling alagaan, less time consuming. Number 3, productivity. Napakabilis mag-produce ng manok, alam naman natin yan. Itlog, pagdating ng 4 to 5 months, iitlog na yung mga inahin, mga native, mga heritage. Tapos pagka wala kayong ulam, pwede kayong magkatay ng manok, kaya magbenta ng manok, pambili ng ulam. Hindi katulad ng mga ibang hayop na napakatagal bago mag-produce. Kambing 3 times in 2 years lang. Lalo ng baka, mas matagal lumaki, mas matagal mabenta. Ang manok, in 21 days makakapagpapisa kayo ng sisiw. In 4 months, 2 or 3 months, depende sa manok, pwede nyo ibenta yung karne. Kung ayaw nyo naman itlog, pwede nyo ibenta table egg, pwede nyo iulam in case of emergency, pag bagyuhan, pwede kayo mag-ulam ng itlog kahit araw-araw. Napakabilis ng production sa manok, kaya hindi problema. Tsaka yun nga, konting feeds lang, less ang inyong gastos. Depende sa alaga nyo, kung marami or konti, native, heritage, depende rin naman sa manok yan. Hindi rin naman basta-basta. May mga manok na mamahalin, mga sikat, mga Indio Gigante, mga imported chickens, syempre mahal yung mga yan. Next is yung kanilang health. Alam naman natin na lahat ng hayop nagkakasakit. Ang mga manok, lalo na mga native, napakatibay niya sa sakit dahil sanay silang gumala-gala kahit tag-ulan, walang problema sa kanila yan. Hindi katulad ng mga kambing, ayan ay kailangan hindi mababasa ng ulan. Disclaimer lang guys, ito ay base sa aking experience lang ha. Yan. Tapos itong ating mga manok, mababait din naman sila kahit mga native, basta pakainin mo lang, makikilala lang kayo ng mga yan. On time kakain, iinom, hindi yan lilipad sa kung saan lugar.
Tapos yung sunod, syempre yung availability sa market. Alam naman natin lahat na ang manok, isa yan sa pinaka hanapin sa market. Karne ng manok, native, 45 days, or kahit na anong klaseng manok, pwede natin yung katayin ibenta naman. At yun nga, napakabilis paramihin ng manok. Less time kailangan nyo. Pag napakain nyo sa umaga, pwede sa hapon yun alibalikan. Basta siguraduhin nyo lang na may tubig, lalo na pag tag-init. Tsaka yung sa mga walang experience, menos gastos kung malugi man kayo, kung mamatayan man kayo ng alaga, mas mura. Hindi katulad ng mga kambing, baka, kabayo, or kahit anong ibang klaseng hayop, mura yung manok. Kung wala kayong experience, magsimula lang kayo sa 3-4. Kahit mag-fail kayo, mamatayan kayo, madaling makabawi, maliit ang kapital. Yun din nga, sa liit ng kapital nyo, syempre maliit din ang una nyo magiging kita. Depende po yan sa manok na alagaan nyo. Kung yung mga sikat ngayon, mga Indio Gigante, libo yan, libo-libo ang halaga. Samantalang mga native chickens, per kilo makakabili kayo niyan, sisiw. Kung wala kayong alam sa pag-alaga, napakadaling alagaan ng mga manok. Yung mga experience nyo, ma-apply nyo lagi. Kahit ilang beses kayo mag-fail, ilang beses kayo mamatayan, pwede. Samantalang yung sa baka, sa kambing, syempre ilang beses kayo mag-fail dyan, nakakapanghina ang kapital dyan, hindi katulad sa manok. Tsaka ang ganda sa feeling sa umaga, pagka papatuka kayo, sasalubungin kayo ng mga manok, stress reliever. Katulad nito si Mari, napakabait sa Sambrano, bait niya. Hindi nyo naman magaganto ang kambing o kaya ang baka, sobrang lalaki. Hindi nyo stay sa nyo, mapapatigil sa hita nyo, sa lap nyo. Hindi katulad nito, dito lang siya, mabait. Yan. So yun ang mga dahilan kaya pinili ko ang manok over sa ibang hayop. Although meron naman kaming baka paalaga, hindi dito sa ibang lugar dahil wala talaga ditong space. Dito manok lang talaga. Mari, say hi sa kanila. Say hi. Hello. So yun po yung mga dahilan ko kung bakit manok ang pinili ko. Sige po, salamat.